So eto na nga po mga idol, Los Angeles Lakers big man Christian Coloco ang ganda ng pinakita sa game. JJ Redick nagdismaya sa pagkatalo ng Lakers, nasira ang 4 straight wins nila kontra sa 76ers. And bago natin yan ipagpatuloy, huwag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, very intense and crucial po talaga yung naging laban ng Los Angeles Lakers kontra dito sa kupunan ng 76ers. So far nakita natin noong first quarter mga kaibigan, medyo okay pa, no? May defense at offense pa ang Lakers mga kaibigan. Nakita rin natin nakapaglaro ang big man legit sentro na si Christian Coloco at si Jackson Hayes. Ang nangyari sa first quarter mga kaibigan, 25-25 yung naging score at akala po natin okay, mananalo ang Lakers, no? Pero pagdating ng second quarter mga kaibigan, dito nakapaglaro na si Christian Coloco. Lumakas ho ang depensa ng Lakers, no? Pero hindi na maintain, nawala ang chemistry ng Lakers mga kaibigan pagdating dito sa second quarter. Kaya naman ang nangyari dito ay natambakan na ng 76ers ang Lakers, score na 73-57. Ano kung mga kaibigan ang naging problema? Hindi po kasi nagkaroon ng maayos na rotasyon, no, ang mga player po ng Lakers mga kaibigan. Syempre sa sistema na rin po yan ni JJ Redick mga kaibigan. Pero kung titignan naman natin, nabigyan din naman ng playing time eto nga pong si Christian Coloco at si Jackson Hayes. Pero hindi nangyari yung sinasabi ho natin na twin tower, which is kung pinagsabay sana etong si Jackson Hayes at si Christian Coloco, then palitan muna si Anthony Davis, mas maganda talaga. Magkakaroon ng malakas na opensa at depensa ang Lakers. So far sa starting 5, nakita natin si Anthony Davis, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura nagbabalik na sa starting 5 lineup, at etong si Max Christie. Mga kaibigan, kung titignan natin, ay mas maganda naman talaga na may maintain ng Lakers yung starting 5 nila para may chemistry. Pero si Dorian Smith mga kaibigan, nawala sa starting 5, nagbago yung sistema ng Lakers. Pero nakita natin dito talagang malakas ang kanilang kalaban, no? Yung 76ers mga kaibigan, nakita nyo hindi biro. Sa third quarter dito mas lalo pang lumobo, no? Ang kalamangan po mga kaibigan ng 76ers, score na 76 ang Lakers dito sa third quarter, 99 naman, no? Eto nga pong 76ers. Pero pagdating naman ng last quarter o sa fourth quarter, dito hindi na po talaga nakahabol ng Lakers. Pero nakita naman natin ginagawa ng Lakers ng paraan para mahabol pa nila yung kalamangan nga po ng 76ers. Pero napakahirap na. Kapag ganito kasi mga kaibigan na nangyari, no, natambakan ng Lakers ng sabihin na natin nasa 15 to 20 points, napakahirap na po talagang habulin, no? Ang 10 points ka, napakahirap na habulin. Siyempre dumidepensa ang kalaban. Ngayon ho, dahil sa pagkatalo ng Lakers mga kaibigan, magkakaroon ng big adjustment ang Lakers. As sinasabi ko na big adjustment na gagawin ng Lakers mga kaibigan, yung starting 5 babaguhin, maglagay ng legit na sentro, no? Pwede naman kasing pagsabayin mga kaibigan si Anthony Davis, si Christian Coloco, kaya naman si Jackson Hayes, no? Para magkaroon ng malakas na depensa agad ng Lakers. Dahil kung titignan natin si Rui Hachimura, si Max Christie, si Austin Reeves, ang ganda naman so far ng pinapakita nila at malaki talaga na iaambag nila. Pero number 1 na problema ng Lakers, yung depensa. Dapat din maiwasan yung turnover dahil itong si LeBron James, nakita naman natin daming nasayang ho na bola. So pa yan muna ang update natin, abangan natin yung magiging adjustment ng Lakers sa mga susunod na game nila. Maraming salamat po.